Test. Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Paul Ditose, pastor po this is Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya at habag sa atin na tayo nakapagpapatuloy sa ating pag-aaral at pagministeryo dito ho sa ating time in the Word. At sa mga bago nating nakakasama, ito ho ay panahon na kung saan tayo ay may pagkakataon upang mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating serye na pinag-aaralan ho ngayon ay ang Soteriology or the Doctrine of Salvation. Medyo kakaiba ho yung atin hong simula sapagkat ayaw gumana ng ating mga background songs, so may mga technical difficulties, pero salamat sa Diyos ay naririnig pa rin ho yung ating audio. So pag-pray ho nating patuloy ang ating mga ministeryo. Today is Friday. At reminder ho sa ating mga kapatiran, particularly sa JCBC, ay meron ho tayong online prayer meeting pagkatapos ho ng time in the Word around 7:15 p.m. Ayan po ay ating sisimulan. At kung meron ho tayong mga kaibigan o kapatiran na gustong sumama dito ho sa ating online prayer meeting, ang pinakakailangan nung gawin ay kayo ho ay maging kabahagi ng ating church Facebook group. So search nyo lang ho Jesus Christ Baptist Church Santa Maria Bulacan group, at yun ho ay mag-send ho lang ho kayo ng request, ay pwede naman ho namin kayong tanggapin para makasama ho dito ho sa atin hong online prayer meeting, because we open the room via Facebook group. So pag-pray ho natin yan at gawin po natin upang tayo ho ay magkasama-sama ho mamaya. And kung meron ho may mga prayer requests, I would like to encourage na please send them over para ho maipanalangin po natin. Okay, and pagbati lamang ho, isa sa mga Gahete ay may birthday kahapon. As far as I remember, si Gardner Tom Gahete Jr. ang magbe-birthday bukas. So advance happy birthday, Brother Miggy. Kung di man ako nagkakamali, at yun naman hong isa, si Brother Jem Gahete will be on 13, on December 13. So advance happy birthday naman po sa inyo. Okay, so bukas Sunday, meron ho tayong gawain. Pag-pray natin, 8:30 ng umaga ang ating Sunday school, and then yung gawain natin, worship service at 10 a.m. and then yung ating evening worship service at 6 p.m. Pag-pray ho natin yan at nawa tayo ho ay patuloy na magkasama-sama at mag-make effort po tayo to be present sa ating mga pagsamba, at yan ho ay kailangan natin bilang mga mananampalataya. So with that, tayo ho ay dumako ho muna sa isang panalangin bago tayo dumiretso sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinapasalamatan ka at pinupuri ka sa iyong katapatan, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan sa amin. Tunay, Panginoon, kung ibibigay mo sa amin ang sang-ayon sa aming pagtatapat, Lord, alam namin na lubhang kaming nagkukulang. Alam namin na hindi kami karapat-dapat sa anumang mabuti. Pero Panginoon, nararanasan namin, nakikita namin ang iyong mga kabutihan, ang iyong mga biyaya. At pinakauna sa lahat ay ang iyong biyaya ng pagliligtas. Tunay nga, O Diyos, ito, O Panginoon, ay gawa mo, galing sa iyo, biyaya mo, at hindi sa pamamagitan ng aming mga gawa o anumang mga bagay na sa amin, kundi ito, Panginoon, ay regalo mo. Salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Jesus na sa amin ay nagligtas. Salamat, O Diyos, na kaming mga patay at alipin sa kasalanan ay pinili mo at kinilos mo. Ikaw ang nagbukas ng aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang nagpanganak sa aming muli upang kami ay manampalataya sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa katotohanan ng kapatawaran ng kasalanan. Salamat po sa pag-asa ng muling pagkabuhay na meron kami kay Kristo Jesus. At ngayon, O Diyos, habang kami ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagnanasa, bukas na puso at isipan. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo. Gabayan mo po ang bawat isa na makikinig, at nawa sa aming pag-aaral, hindi lamang ito maging dagdag impormasyon, kundi lalong maghubog sa aming pong pananampalataya, sa aming pamumuhay, at lalo magpainit ng aming pagmamahal sa iyo. Lahat ng ito, O Diyos, ay dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Okay, again, I would like to remind po, no, kung meron hong may mga questions or mga clarifications or comments, pwede nyo hong gawin ho yan or i-comment sa ating comment section dito ho sa ating Facebook page kung saan ho na tayo nag-live, and then also pwede rin man hong i-direct message sa akin or private message nyo ho sa akin para ho kung sakaling gusto nyo maging anonymous yung inyong katanungan. Well, dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. This is lesson number 35 about the doctrine of salvation, and sisimulan ho natin ang isa sa napakagandang parte nitong pag-aaral ng soteriology, and that is the blessings of salvation. Madalas kapag sinasabing saved, ang ideya, ang kaluluwa pupunta sa langit. At yun yung laging naririnig sa maraming mga church, and that is true. Hindi natin sinasabing hindi totoo, yun ay totoo, pero hindi yun lang. Hindi yun lang ang ibig sabihin ng pagiging ligtas. Hindi yun lang ang ibig sabihin, yung biyaya ng kaligtasan na meron tayo. No? Ang kaligtasan natin ay napakadakila, naging yung mga biyaya na dala nito sa isang tao na naligtas ay napakadami at napakaganda. And Lord willing, yun ang ating bibigyang pansin mula ngayon at sa mga susunod nating pag-aaral. So let's go on now sa atin hong pag-review. Again, pinag-aralan natin yung application of salvation. Nagsimula ito sa regeneration at nauuna ang kapanganakang muli. At pag ang isang tao ay pinanganak na muli ng Panginoon, siya ngayon na walang kakayahan at ayaw manampalataya ay binigyan na ng kakayahan at ngayon binigyan na ng kagustuhan na manampalataya sa Ebanghelyo. So regeneration precedes faith. Then we studied about conversion. So, pag siya'y pinanganak na muli, ang kasunod na nito, and again, hindi ito mapaghihiwalay. Hindi pwedeng hindi ito may time in between, hindi 3 months in between, no? Kapag ang isang tao ay pinanganak na muli, siya ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. He or she will be converted. Anong ibig sabihin ng conversion? It is our willing response to the gospel call in which we sincerely repent of sins and place our trust or faith in Christ for salvation. Ito ay yung ating kusang loob na tugon sa panawagan ng Ebanghelyo na kung saan tayo ay tunay na magsisisi at sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. So that is conversion. Elements of conversion, pinag-aralan natin, repentance and faith. Necessity ng repentance in conversion. Malinaw ang salita ng Diyos sa Acts 20:21. Ang sabi ng salita ng mga apostol ay ito, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God excuse me, and faith toward our Lord Jesus Christ. So doon ang pananampalataya, ang pagsisisi, and then pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Luke 13 verse 3 ay napakalinaw yung pasensya na ho doon sa ingay na yun. Napakalinaw nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, nay, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. So kung hindi magsisisi, mapapahamak. So yes, repentance is a necessity for salvation. It is necessity for true conversion. Well, nature ng biblical repentance, una, mayroong conviction ng kasalanan at ang pangunahing kagamitan ng Panginoon ay ang kautusan ng Diyos, for by the law is the knowledge of sin. And then, yung conviction ng kasalanan na ito ay hindi lang yung bigat ng damdamin, kung hindi yung realization na nagkasala talaga sa Panginoon. Kaya nga ho, napakabitin, hindi uugma yung madalas na ginagamit sa evangelism na tatanungin mo yung naniniwala ka bang ikaw ay makasalanan? Well, of course, pero hindi nila ito nakikita yung katotohanan nito as an offense against God. Nagkasala laban sa Diyos. And pag binasa natin ang Romans 1, 2, and 3, yung unang dinidinan ni Pablo, even those na mga hentil na walang kopya ng salita ng Diyos, ang binibigyan diin sila ay nagkasala laban sa Diyos. At kailangan itong makita at makilala at
at angkinin ng isang taong makasalanan. Number 2, reversal of mindset towards sin. So, dating itong kasalanan na kanyang mahal at kanyang pinaglilingkuran, ngayon magkakaroon ng pagbabago. And then number 3, it is grounded upon inseparable from saving faith. Hindi ito mahihiwalay sa pananampalataya sa ikaliligtas. So ito ay two sides of one coin, repentance in one side and saving faith on the other side. And speaking of saving faith, ito naman yung ikalawang elemento ng tunay na conversion, pagkakaroon ng nagliligtas na pananampalataya. Acts 16:31, dahil tinanong ang mga apostol anong gagawin para maligtas. Ang tugon nila sa verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. John 3 verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. At napakadami pang talata sa Biblia na nagsasabing malinaw na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. And mahalaga yung susunod na adjective, lamang. Walang faith plus kung hindi faith alone. Sola fide nga ika sa Reformation. So ang sabi ni J.B. Fesco, saving faith is faith that not only knows and comprehends the facts about the gospel of Jesus Christ, but also trusts in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. So hindi ang nakapagliligtas na pananampalataya ay hindi lang basta alam ang ebanghelyo, kung hindi talagang nagtitiwala kay Kristo at sa ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. So, yun ang ibig sabihin ng saving faith. And nilinaw natin ito sapagkat ang dami mga tao na nagugulumihanan at napagkakamalian na knowledge lang or pagkaroon lang ng assent ay faith na agad. Well, not so. Well, ang components ng saving faith, there needs to be knowledge. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan yung hindi mo nalalaman. Ephesians 1:13, in whom ye also trusted. Kailan? After that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation. So that is the prerequisite para ang isang tao ay manampalataya. Kailangan niya munang marinig at kailangan niyang maunawaan ang ebanghelyo at dun siya magtitiwala, dun siya sasampalataya. Now, hindi natin ito nabigyan pansin nakaraan, pero let me just give a warning sa perverted gospel. Maraming mga nagtuturo ng gospel, nababanggit ang kamatayan ni Jesus sa krus para sa kasalanan, nababanggit ang muling pagkabuhay. That's why, as I've said dun sa atin biblical evangelism, sa Philippine context ay may panganib kung ang kalaban nila Pablo noong sila'y nag-eebanghelyo sa mga hentil, sila ay nasa babad sa paganong relihiyon o paniniwala, at yung pangalang Jesus at muling pagkabuhay ay something na very new and very foolish pagdating sa kanila. Sa konteksto naman, particularly sa atin dito sa Pilipinas, ay babad sa lengguwahe ng relihiyon na naririnig ang ebanghelyo kundi man araw-araw ay linggo-linggo, pero hindi ito nauunawaan. And therein lies one of the biggest challenge na meron tayo sa evangelism, na dahil lumaki ang maraming mga tao na naririnig nila ang ebanghelyo, akala nila yun na yun. Basta nasabi na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, sa isip nila pareho lang yun. That's why ang dami nating nakakausap na ang sasabihin, ay pare-pareho lang naman yan, pare-pareho lang naman yan. Well, actually, no. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 1:6, basahin lang ko natin, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So ang sabi niya sa verse 6, another gospel, ibang ebanghelyo, pero ang sabi sa verse 7, hindi naman ibang ebanghelyo kasi walang ibang ebanghelyo. Again, ano ang gospel? It is the power of God unto salvation, and there is no other power.
Walang ibang paraan para magligtas. Hindi nagbigay ng 2, 3, then choose from above. No, isa lang ang gospel unto salvation. Pero ang sabi ni Pablo, merong mga nagper-pervert ng gospel ni Kristo. And that word pervert meaning to twist, baluktutin. At ang sabi pa nga ni Apostol Pablo, ang kanyang pababala at paalala sa mga mananampalataya, ito sa verse 8, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we preached unto you, let him be accursed." So ganun katindi, ganun kahalaga, kahit pa mga apostol, kahit pa anghel na bubaba mula sa langit, hindi yun ang basihan. Ang basihan ay yung ebanghelyo na ipinangaral at nasa salita ng Panginoon. So hindi tayo malayang mag-invento ng ebanghelyo. Hindi tayo malayang magpilipit ng ebanghelyo. Hindi ito pwedeng bawasan, hindi ito pwedeng dagdagan. Now, in what way na napipilipit ang ebanghelyo? Sa Acts chapter 15, merong record dito, even in the time ng mga apostol pa lamang, meron na agad nagpa-pervert ng gospel. Anong sabi sa verse 1, Acts 15, "And certain men which came down from Judea." So, nasa ng Judea, nasa Israel, nasa ng headquarters ng Christianity at that time, nahandoon sa Jerusalem. Sa Acts chapter 2, doon nagsimula, dumami ang mga mananampalataya. So, merong mga Hudyo coming from there, para bang galing sila sa pinakasentro, galing sila sa headquarters. Sabi, "Certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved." Now, take note, kung hindi nila ipinapangaral ang gospel, this will be outrightly done away by the church. Actually, pag bituloy natin ang basa sa Acts chapter 15, magkakaroon pa sila diyan ng magko-convene pa sila ng pag-uusap ng mga apostol para tingnan ano ba 'tong sinasabi nito, ano ba 'tong mga lumalabas na mga katuruan na ito sa mga churches o kinakalat ng ilang mga nagpapakilalang mananampalataya. So, hindi nila itinatanggi ang gospel, pero dinadagdagan nila ang gospel. Kailangan mo si Kristo, pero kung hindi ka magpapatuli, kagaya nung kay Moses, hindi ka maliligtas. So, they are perverting the gospel by adding to the gospel. Hindi sapat si Jesus, hindi sapat yung ginawa ni Jesus, kailangan kang idagdag. So, in this way, they are perverting the gospel. Bakit natin sinasabi? Because the primary component ng saving faith is knowledge. Now, the point is this, kung mali yung impormasyon, kung mali yung knowledge, then therefore, there will be no true saving faith. At ito yung napaka-mapanganib. Ang daming nagpapakilalang Kristiyano, ang daming kabahagi ng so-called born-again churches. Pero pag pinag-aralan at masusing tinignan, marami dito ang may daladalang ebanghelyo na may dagdag ebanghelyo na pilipit. Kung yung knowledge or yung information ay mali, therefore yung pananampalataya ay nasa matinding alanganin din. So, kailangan hong bantayan. So, warning against perverted gospel. Kaya ganoon na lang kalakas yung paalala, yung warning ni Pablo sa Galatians 1:8 ay hindi ho pwedeng paglaruan. We should never play with the gospel. Ito ay dahilangan masusi, matindi at palagian na binabantayan. Number next, pagkatapos ng salamat sa Panginoon, tama yung information, tama yung knowledge na ibigay, tama yung gospel. Well, number 2 na component ng saving faith is assent. Ibig sabihin to agree or to approve. Hindi porkit narinig mo yung informasyon ay okay na, may mga nakakarinig ng informasyon. Just like in the book of Acts, may mga nakarinig ng about resurrection and tinawanan nila. So, hindi sila nag-agree.
hindi nila tinanggap yung information. So, nandun yung assent. And bilang mga tagapangaral ng Ebanghelyo, we arouse faith by intelligent persuasion of the truth and not by decisionistic manipulation. Hindi natin sila minamanipula para mag-agree kung hindi pinapakita, pinapaliwanag yung katotohanan para maunawaan nila at sila ay mag-agree. Sabi nga sa Acts 17 verse 2 and so on, si Pablo daw, he reasoned with them out of Scripture. He opened and alleged that Christ must needs have suffered and risen again from the dead. And that is the gospel. Pinapatotohanan niya, binibigyan ng ebidensya, kinukumbinsi niya out of Scripture patungkol sa Ebanghelyo ang mga Hudyo na kanyang pinapangaralan. So again, that they need to assent to this truth. Sila mag-agree dito sa katotohanan na ito. And then lastly, hindi matatapos sa knowledge lang, okay? Nag-assent, nag-agree, kailangan ng trust, kailangan magtiwala, mag-submit at mag-commit sa katotohanan na ito. The distinctive of saving faith is trust in the substance of the proposition, the gospel, the person and work of Christ. So hindi porket alam mo lang, okay, agree ka, o sige siya ang tagapagligtas. Pero ang tanong ay ito, ikaw ba ay nagtitiwala? Ikaw ba ay nagpapasakop dito sa katotohanan na ito na iyong napakinggan? So yun yung kakaibahan ng tunay na nagliligtas na pananampalataya. As we have read kanina sa Ephesians 1 verse 13, in whom also ye trusted after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that ye believe. So, take note of this. Yung word na believe and trusted is used interchangeably. At ganun kahalaga itong word, itong aspect ng trust sa katotohanan ng nagliligtas na pananampalataya. It does not hindi sapat na alam mo lang, hindi sapat na nag-a-agree ka lang, kung hindi dapat ikaw ay nagtitiwala, nagpapasakop at committed sa katotohanan na ito. So, knowledge alone is not saving faith. Hindi porket alam mo ang Ebanghelyo, ligtas ka na. Pero hindi ka pwede maligtas nang hindi mo alam ang Ebanghelyo. Assent alone is not saving faith. Hindi porket alam mo ang Ebanghelyo and then nag-a-agree ka, ay ligtas ka na. Pero hindi ka maliligtas kung hindi mo alam at hindi ka nag-a-agree sa Ebanghelyo. Kailangan ng tiwala. Sabi sa Hebrews 4 verse 2, but unto us was the gospel preached as well as unto them. So they heard the gospel. It is the true gospel. Pero ang sabi, but the word preached did not profit them. Walang pakinabang sa kanila. Walang kaligtasan. Why? Not being mixed with faith in them that heard it. So, hindi sila tunay na sumampalataya. Hindi sila maaaring outrightly, hindi sila nag-agree or hindi sila nagtiwala. At again, this is the setting ng marami nating nakakausap, lalo na sa background ng Roman Catholicism, because ang gospel ay naririnig almost every Sunday at because mayroon silang knowledge, mayroon silang nag-agree, hindi nila nire-resist, tinatawag nila sa Jesus sa tagapagligtas, pero dahil meron silang knowledge, pinituring nila yun at biniview nila yun na pananampalataya na o titiwala na. At konting tanong lamang ay magre-reveal na hindi talaga sila nagtitiwala kay Kristo. I know I've given the example sorry po, meron yatang okay. I know I've given the example okay. I know I've given the example dati pa nung kausap kong matanda na tinanong ko sino ang tagapagligtas. Ang sabi niya si Jesus. Pero pag tinanong ko naman, paano kayo maliligtas? Magpapakabait ako. Yun ang sabi niya. So, nahandoon yung idea, yung knowledge na si Jesus ang tagapagligtas, pero wala siyang tiwala kay Jesus kasi magpapakabait ako. Ang tiwala niya ay nasa kanyang sarili. And simple diagnostic questions will expose yung talagang kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Next, so narito ang katotohanan. The offer of the gospel calls a person to trust in Christ as Savior and Lord. So pag ino-offer natin ang gospel, hindi lang tayo basta nabibigay ng impormasyon. We call people, we challenge people. Hinahamon natin sila at tinatawag natin sila na magtiwala
kay Kristo. Magtiwala sa ginawa ni Jesu Kristo. And that's what we do in evangelism. At isa sa pinakamagandang halimbawa ng tiwala kay Kristo lamang si Apostol Pablo. Anong sabi niya? And be found in Him that is in Christ, not having mine own righteousness which is of the law. Ako'y masumpungan kay Kristo na hindi ko daladala yung aking sariling katwiran dahil sa pagsunod ko sa kautusan, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang tanging pag-asa ni Apostol Pablo ay hindi yung sarili niyang katwiran, hindi yung gawa niya, kundi yung katwiran na galing sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus sa Ebanghelyo. So, isang napakalinaw na example ng pagtitiwala ng nagliligtas na pananampalataya ay itong si Apostol Pablo. Let me pause here for a while and ask, ikaw ba ay nagtiwala na kay Kristo? Maaaring for a long time, alam mo ang Ebanghelyo, maaaring lumaki ka sa church, maaaring ang nanay at tatay mo ay Christian, praise the Lord. Pero ang tanong ay ito, nagtiwala ka na ba sa Ebanghelyo ni Kristo? O kaibigan, kung hindi pa, ikaw ay nasa delikadong kalagayan. Hindi sapat na alam mo lang. Hindi sapat na nag-a-agree ka lang. Kailangan mong tunay na manampalataya. Magtiwala kay Kristo para sa iyong kaligtasan. At kay Kristo lamang. Well, let's continue. Sabi nga ni Wayne Grudem, in addition to the knowledge of the facts of the gospel and approval of those facts, so again, knowledge and then your approval, assent, in order to be saved, I must decide to depend on Jesus to save me. Aasa lang ako kay Jesus. In doing this, I move from being an interested observer of the facts of salvation. Kaya lagi kong ini-include itong sinabi ni Wayne Grudem sapagkat napakahalaga itong sinabi niya ito. In doing this, I move from being an interested observer of the facts of salvation and the teachings of the Bible to being someone who enters into a new relationship to Christ as a living person. Yun yung malaking pagkakaiba. Pag alam mo lang, okay, alam mo to. Okay, agree ka dito. Pero pag nagtiwala ka, ikaw, binibigay mo na yung sarili mo dito at pumapasok ka sa isang totoong relasyon kay Kristo. This definition emphasizes that saving faith is not just a belief in facts, but a personal trust in Jesus to save me. At yun ho ay malaking yun ho'y napakalinaw na katotohanan sa salita ng Panginoon. Propositions of saving faith, pinag-aralan natin last time at dito tayo natapos. Faith is a gracious gift from God. Ang pananampalataya ay galing sa Panginoon. John 6:65, no man can come to me except it were given unto him of my Father. And coming to Christ, ang ibig sabihin ay pananampalataya kay Kristo at hindi daw ito kaya ng isang tao libang ibigay. So yung pananampalataya kay Kristo ay ibinibigay at ito ay galing mula sa ating Panginoon. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him. So, hindi lamang yung pananampalataya kay Kristo ang ibinigay, kundi was also to suffer for His sake. Yes, yun ang punto dun ni Pablo, pero gusto kong makita natin yung katotohanan na malinaw na even our belief in Christ is given to us from God. Galing sa Panginoon na ibinigay sa atin. So, bakit ka mananampalataya? Kung ikaw ngayon ay isang Kristiyano, kung tayo ngayon ay isang mananampalataya, hindi natin pwedeng tapikin ang ating sariling balikat at i-congratulate ang ating sarili, appreciate yung ating sarili na nanampalataya tayo. Our very faith came from God, galing sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbukas ng ating puso, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayahan, and yung very faith na in-exercise natin ay galing sa Panginoon. Yes, tayo ang nanampalataya, pero ito'y galing sa Diyos. Biyaya ng Panginoon.
Believing is the responsibility of all sinners. Ang pananampalataya ay ang pagsampalataya ay responsibilidad ng lahat ng mga makasalanan. Now, merong mag-o-object. Brother Paul, teka muna. Di ba ang sabi ay radically depraved, that is, walang kakayahang manampalataya? Di ba sabi, regeneration muna bago manampalataya? Paano yun? Patay sa kasalanan. Paano magiging responsibilidad ng tao? Kung yung naalala ho, yung sagot ho natin noong nakaraan, ang radical depravity, at bakit kailangan ng regeneration muna bago siya makasampalataya? Ito ay dulot ng kasalanan. Ito ay dahil sa kalagayan ng tao. Ito ay dahil ayaw ng tao mismo na manampalataya sa Panginoon. So, itong kalagayan na hindi kayang sumampalataya at ayaw sumampalataya ay hindi kasalanan ng Panginoon. Ito'y bunga ng kasalanan ng tao. Therefore, siya ay mananagot. Isang magandang example na binigay ng isang theologian, I believe si R.C. Sproul na nagbigay nito. Halimbawa daw ay may puno, inutusan ka ng Diyos, alagaan mo ang puno, pero may problema, may hukay dun sa tabi ng puno. At huwag ka dapat malaglag doon kasi pag nalaglag ka doon, hindi mo kayang alagaan at hindi mo magagawa yung responsibilidad ng pag-aalaga sa puno. Pero narito ang taong binutusan na mag-alaga ng puno, siya ay nahulog at nagpatihulog doon sa hukay, malayang nagpatihulog doon sa hukay, ngayon hindi siya makalabas. Paano yun? Dumating na yung kanyang master at ba't natuyo yung puno? Hindi na bunga. Pwede bang idahilan noong alipin na nandun sa hukay? Kasi nahulog kasi ako. No. Hindi siya ma-exempt doon sa kanyang responsibilidad na hindi niya na kayang gawin dahil nahulog siya sa hukay. Dahil yung pagkahulog doon sa hukay ay kanyang sariling gawain. So again, hindi ine-excuse. Responsible pa rin ang tao na manampalataya sa Ebanghelyo. At kung hindi siya manampalataya, siya ay tatanggap ng hatol mula sa Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Acts 17 verse 30, "And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent." Inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao na magsisi. And again, itong repentance dito is used as synonymous sa pagsampalataya. So, hindi yan magpaghihiwalay. And let me just put a note here. Even repentance is from God. Hindi lang yung pananampalataya ang galing sa Panginoon. Even our repentance ay galing sa Diyos. Ang sabi ng Acts 11 verse 18, "When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life." And that word granted, yun yung Greek word, ang ibig sabihin nito is to give or to bestow. So, itong pagsisisi, hindi lang yung pananampalataya ang galing sa Panginoon, even yung pagsisisi ay galing sa Panginoon. It is given of God to the Gentiles. Yung mga nagsisi na nanampalataya na sambahayan ni Cornelio, paano sila nagsisi? Paano nila nagawa ng nanampalataya? Ito'y binigay ng Panginoon sa kanila. 2 Timothy 2 verse 25, "In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth." So, ang nagbibigay ng pagsisisi, ang nagbubukas ng mata ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So, even our very repentance. So, itong dalawang component ng conversion, repentance and saving faith, ay galing biyaya ng Panginoon. So, point, the fact that faith is the gift from faith and repentance, if I may add, is the gift of God, must not diminish the responsibility of man to repent and believe. It is commanded by God. So hindi porket galing sa Panginoon, bigay ng Panginoon, hindi pwedeng sisihin ng tao. No, ito pa rin ay responsibilidad ng tao, inuutos ng Panginoon sa tao na gawin. Pero ang taong hindi sasampalataya, mananagot sa Panginoon. Ang taong hindi magsisisi, mananagot sa Panginoon. Ang taong nagsisi at manampalataya, yun ay dahil binigay ito, kumilos sa Panginoon at ibinigay ito ng Panginoon sa atin. So, purihin ang Diyos sa biyaya na ito.
At talagang nakikita, isa ho sa appreciation ko ng pag-aaral na ito ng kaligtasan ay lalo nakikita na talagang pag sinabing salvation belongs to the Lord, it really in its entirety belongs to the Lord. Galing sa Panginoon. Gawa ng Panginoon. Number 3, at hindi natin ito natalakay last time, the grace of faith is capable of growth and fluctuations in the believer's life. Itong biyaya na ito ng pananampalataya, again, galing sa Diyos ang pananampalataya. Ito daw pananampalataya na ito is capable of growth and fluctuations. Now, let me remind us na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa growth and fluctuations ng ating pananampalataya. Pag tayo ay sumampalataya, tayo ay ligtas, at habang tayo ay namumuhay sa pananampalataya, itong pananampalataya ito is capable of growth and fluctuations. It can go up and down sa buhay ng isang mananampalataya. Reminder, biblical saving faith is not a one-time event or decision, but a lifetime of believing in Christ. At ito yung madalas mali sa pananaw ng maraming mga churches sa panahon natin ngayon, and sad to say, even some Baptist churches. Maaring dito sinasabi ng ganito, pero ito yung lumalabas sa paraan ng kanilang panangaral at patuturo at pamumuhay. Na tila baga ang saving faith is a one-time decision, ay tumanggap na kay Jesus Okay? 20 years ago, tinanggap mo si Jesus. 30 years ago, sumampalataya ka kay Jesus. It's just that long ago and far away. Kaya nga ho, kung naalala nyo, pag-uusap natin patungkol sa biblical evangelism, natalakay natin yung assurance ng salvation. Isa sa mga madalas kong naririnig dati ay isulat mo sa Bible mo kung kailan ka nang born again, kung kailan mo tinanggap si Jesus, sabi ng mga mangaral. At kung ikaw ay magkakaroon ng doubt, balikan mo yung date na yun. That's that one time nagkaroon ka ng faith, nag-decide ka. At madalas yun ang binibigyang pansin na tinutukoy na pangsampalataya sa Ebanghelyo. One time noon, far long ago and far away, ikaw ay tumanggap, ikaw ay sumampalataya. Well, ang larawan ng pananampalatayang Kristiyano sa Biblia, yes, nagsimula at nagtutuloy-tuloy. Yun ang biblikal na nagliligtas na pananampalataya. It is a lifetime of believing in Christ. Sa John 3:16, very famous verse, kung naalala nyo, pinag-aralan natin ito, yung sinabing whosoever believeth, that word believeth is in the present tense, that is tuloy-tuloy, continuing faith. Sino man na hindi sumampalataya, long ago and far away, kundi sino mang sumasampalataya. That's the proper translation. Whosoever is believing, whosoever are believing. Ibig sabihin, nananampalataya, hindi long ago and far away na decision, kung hindi isang tuloy-tuloy na pananampalataya. Ito ang larawan, at ang sabi ng Biblia, sila yung hindi mapapahamak at merong buhay na walang hanggan. Because true biblical saving faith is a continuing faith. At mapag-aaralan natin to, it is a persevering faith. Sa Hebrews 3 verse 14, ang sabi, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. At marami ang ninenervyos sa verse na ito because of the word if. Now, ang word na if na yan ay hindi kondisyon, hindi nagsasabi, hindi nagbibigyan ng kondisyon na para ka maligtas, kailangan mong mag-persevere hanggang sa dulo. No. Ang word na if na yan ay nagsasabi ng indikasyon. Indikasyon na ikaw nga ay kabahagi kay Kristo. Ikaw nga ay may union kay Kristo. Ang indikasyon niyan ay ito. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Isang paborito kong example na ginagamit dito ay halimbawa inuubo ka at nagpunta ka sa doktor at nilisitahan ka ng gamot. Ang sasabihin ng doktor, magaling ka na, you are cured if you are not coughing anymore. Yung word na if, hindi yung pagtigil ng pag-ubo ang kondisyon para ka gumaling, kung hindi yung pagtigil mo ng pag-ubo ang indikasyon na ikaw ay magaling na.
ano ang indikasyon na ikaw ay partaker with or of Christ? Ang indikasyon ay you hold the beginning of your confidence, steadfast unto the end. So, ang isang totoong Kristiyano, yes, nanampalataya at tuloy-tuloy na mananampalataya. Now, ang punto doon sa tuloy-tuloy na pananampalataya na yun, yung pananampalataya na yun, yes, it is steadfast, but it's capable of growth and fluctuations. Pero hindi yun nawawala. Yun yung punto. Hindi nawawala, lumalago, bumabagsak, nagpa-fluctuate, pero nagpapatuloy ang pananampalataya ng isang tunay na niligtas ng Panginoon. So, again, more of this will be discussed doon sa blessings of salvation natin with regards to sanctification. So, wait lang at bibigyan pa natin yan na mas mahabang at mas malinaw o mas malalim na pag-aaral when we come to that subject of sanctification. So, blessings of salvation. Dito na tayo papasok. Ano yung mga blessing ng kaligtasan na meron tayo? Okay, ligtas ka na. I've said kanina sa pasimula, pupunta ka sa langit at yun lang ang alam ng maraming mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. But no, we are blessed with so many blessings nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Let us look at some biblical passages. Ephesians 1 verse 3, ang sabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So again, let me mention two things. Lahat ng Kristiyano ay included dito. Hindi mas blessed si Apostle Pablo. No. Here is Apostle Paul writing to the Ephesian Christians. Ang sabi niya, who God hath blessed us, me and you, with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. And then the second observation is, it is in Christ. Lahat ng spiritual na blessing na ito na ating pag-aaralan ay nahandun lamang sa mga nakay Kristo Jesus, sa mga mananampalataya. Number 2, Colossians 2 verse 9, or second verse I should say, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily," verse 10, "and ye," these are believers, "are complete in Him, which is the head of all principality and power." Isa ito sa mga verses na napakahalaga, na napakalaking tulong, lalo na sa mga mananampalataya na may mga matinding struggles na pinagdadaanan o maaaring dumadaan sa tinatawag na depression. We are complete in Him. Meditate on that. Hayaan lumalim at umepekto sa buong pagkatao mo. We, as believers, are complete in Christ. Kung ikaw ay single na mananampalataya at tingin mo na pag-iiwanan ka na at parang kulang na kulang dahil wala kang boyfriend o wala kang girlfriend, no. Maaaring in the future bigyan ka ng Panginoon, but right now, as of this moment, you are complete in Christ. Napakalaking blessing ito. So, because we are blessed with all spiritual blessings. So again, ang daming pagpapala na dulot ng ating kaligtasan kay Kristo Jesus. Point, spiritual blessings in the life of the believer is not derived from ceremonies, formulas, secret steps, or second blessings, but it is already given and are available in Christ. Napakaganda. Ang sabi ng Biblia, we are blessed already. Hando na yung blessing ng Panginoon. Ibinigay niya na. And then, hindi ito makakamit sa pamamagitan ng mga formulas or mga ceremonies. May kailangang basain ka muna ni pastor para matanggap no. Kundi ito ay pinagkaloob na ng Panginoon nung tayo ay naligtas. That is in Christ, that is saving relationship with our Lord Jesus Christ. So, distinction dito sa blessings ng salvation,
i-distinguish natin o i-categorize natin, better word, categorize natin sa dalawang category. Number one is objective blessings. Objective blessings. Ano to? Objective blessings of salvation. Those blessings that are external to experience. Ano ibig sabihin? Hindi ito base sa karanasan. Ito ay mga katotohanan na biyaya na meron tayo nung tayo naligtas, whether we feel it or not. Ito ay totoo. If you are saved, ito ay totoo. Kung ikaw ay saved 30 years ago, 60 years ago, totoo to. At kung ikaw ay na-saved just 5 minutes ago, totoo to. Objective blessings of salvation. Ilan sa mga halimbawa ay yung legal status. Declarative ito, sinasabi kung ano yung meron nung tayo ay naligtas. And then, yung subjective blessings of salvation. Those blessings that are internal of experience. Nararanasan natin ito. And andun yung moral condition, transformative, yung mga pagbabago na ginagawa ng Panginoon. Napapasok dito yung sanctification, fruit of the Spirit, putting on, putting off, so on, patungkol sa buhay ng mananampalataya. So again, these are both blessings, resulta, galing sa, nakatungtong sa katotohanan na tayo ay niligtas ng Panginoon. So, mabilis na lamang, objective blessings, at tatapusin natin ito, pag-aaralan natin ito, tutuloy natin ito next time dahil wala na tayong oras, at titingnan ko kung meron tayong mga questions para ho sa atin. So, justification, tinan lang natin ito. Dito yung una sa mga objective blessings sa atin bibigyang pansin, yung justification or being justified. Sa Old Testament terminology, it is the Hebrew word sadah. Ang ibig sabihin nito is to pronounce, ihayag, or to treat, tratuhin, or to declare as righteous or in the right. To pronounce or to declare at because of that, itatrato na siya ay matuwid at nasa tama. At ito yung gamit nung sinabi sa Genesis 15 verse 6. And he, Abraham, believed in the Lord. And he, God, the Lord, counted it to him, Abraham, for righteousness. And that is justification. God declared and treated Abraham as righteous because he believed in the Lord. At sa pagpapatuloy ho ng ating pag-aaral, ma-encounter natin ulit itong Genesis 15 verse 6. At ito'y kinote din ni Apostol Pablo sa Romans chapter 4. And let me encourage you to read Romans chapter 4 kung saan makikita natin yung katotohanan na ang kaligtasan from Old Testament to the New Testament, as we have studied before, ay by grace alone, through faith alone, plus nothing, minus nothing. At sana ho ay mas ma-excite tayo. At titignan natin, yes, ikaw ay ligtas, punta ka sa langit, but it's more than that. Narito ang isa sa mga objective blessings. We are justified. Ikaw ay dineklarang matuwid. At ang dineklara kang matuwid, ituturing kang matuwid ng Panginoon. At nawa ay mas ma-appreciate natin ang kaligtasan na meron tayo. So dito ho muna tayo matatapos ngayong umaga, ngayong gabi, at itutuloy ho natin yung ating pag-aaral sa mga susunod pa about justification. At wala na lang ho tayong oras ngayon. Ngayon lang ho, pinaparating ko dun sa dulo. Ayan. So tayo ho ay titingin muna ho kung meron tayong mga questions, kung meron tayong mga na nangangailangan ng clarifications. Wala naman. Sa atin hong private message, wala din naman ho. May nag-text. Meron ako nagsabi, di ba dapat only Lord din si Jesus, desiring only His truth by heart and obey Him
full submission and loyalty to Him, di ba? It is not, if not, unsaved pa din siya. Kasi no man can serve two masters. And that is true. And kagaya ho nung atin hong sinabi, we grow in that. Kahit nung tayo ay naligtas, hindi tayo ganun agad sa atin hong pananampalataya, kundi we grow in our submission, we grow in our commitment sa atin hong Panginoon, at bahagi yun ng ating sanctification. Even ang mga mananampalataya, kung 100% nandun na agad, hindi na kailangan ng maraming sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa maraming mga churches. So, the very fact na napakadaming sulat ni Apostol Pablo na ina-address ang maraming problema sa churches at mga buhay ng mga mananampalataya ay nahadon pa rin, nag-grow pa rin sa pananampalataya, nag-grow sa submission, nag-grow sa obedience, nag-grow sa knowledge, and those are parts of, or evidences of, bahagi yung evidence. Kagaya nung sinabi ko, hindi ko sinabi na yung perseverance lang ang evidence, kundi bahagi ito ng evidence ng totoong pagiging Kristiyano. So, isang bagay ho na maganda mapaalalahanan tayo is we grow in those aspects ng atin hong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so kung wala na hong tanong, dito ho tayo matatapos. And again, reminder, around 7:15 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng online prayer meeting. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong habag, sa iyong biyaya. Nakita namin, Panginoon, ang katotohanan na maging yung aming pagsisisi at pananampalataya ay galing sa iyo. Panginoon, totoo, wala kaming maipagmamalaki. Hayaan mo na ang mga katotohanan ito ay dumurog sa anumang kayabangan na meron kami. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy na magliwanag na hindi kami, wala sa amin, kundi lahat at lahat patungkol sa aming kaligtasan na ikaw, galing sa iyo, at biyaya mo at ang kapurihan ay dapat para lang sa iyo. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami lumalim pa. Tulungan mo kami na maunawaan pa mga biyaya na dulot ng kaligtasan na meron kami. At sa pagkaunawa namin ito, ay lalo naming mabigyan ng luwalhati ang pangalan mo. Lalo kaming lumalim sa pagpapasalamat sa iyo. Lalo naming ma-appreciate ang kaligtasan. Lalo maging amazing ang grace na nagligtas sa amin. O Panginoon, salamat po. Tulungan mo kami sa aming pong gawain pa ng pulong panalangin. Ikaw po patuloy na maluwalhati. Patuloy mo kami sa masama. Patuloy mo kaming gabayan na makipaglaban sa kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Salamat po sa lahat ng ito. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again po, after ho ng ilang minuto, nadako ho tayo sa ating online prayer meeting. God bless po. Ingat po tayong lahat.